last known location. In fact, I've seen some people na nagko-comment sila, no, kailangan daw kasi ng embassy ng pangalan, contact number at location para umaksyon. It's joke po na comment, no, pero totoo po yun kasi hindi po siya ma-actionan ng embassy kung hindi namin alam kung sino. Or kung alam namin kung sino, hindi naman namin alam paano i-contact. Yan po kasi ang three cardinal information na pinapasa natin sa IDF, no? Kung may nawawala, tatanungin pa rin kayo, sino, anong contact number, and last known location. Yun po ang pinaka-important na mga information. So that's why we always ask for it. And then, that's why yung advice po namin, no? At the first day, lahat kayo, marami sa inyo nag-report, no? Pictures, screenshot, no? Ano, or links ng mga Facebook posts regarding sa mga nawawala. Most of the time, sir, pare-parehos lang siya. So, what we do once we receive them is naka-database po siya. Para alam namin parang hindi po siya nare-repeat na uulit. Tsaka alam namin na kuha yung na-actionan yung report. At the same time, nilalagyan namin ng status. Tapos pina-prioritize yung critical ang pangailangan. For example, if we receive the report of a tourist na nagtatanong kung kailan siya makakalabas kasi walang eroplano, medyo hindi siya priority, no? But if we receive reports na ito, asawa ko, nahuli ng Hamas, ganyan, it immediately goes on top of our list. So that's that's how we respond. So that is why we have a comprehensive list. Kaya pagdating kayo ng hapon, alam na namin, mabilis mag-verify. And we can be comfortable to give you na ito yung number nung confirmed na nawawala. Ito yung confirmed na number ng hinahanap pa. Ito yung number nung na-rescue. So that's how we work po, no? Kasi pag hindi po siya verified, mahirap po. Hindi po kami tulad sa media or sa ano na we could just say things. As we are an embassy, lahat po ng sasabihin, lahat po ng ipopost namin sa Facebook nagiging headline. Umiikot siya sa mundo. So yun po as your public diplomacy officer sa embassy, no? Yun po sana ang gusto kong hingin sa inyo to explain to your members at the same time to those nakikita nyo na ano bakit we've seen kasi parang comments that the embassy is silent, no, walang ginagawa. Well, in fact, most of our work we do not on our Facebook timelines. For example, the coordination between the embassy and the Israel Defense Forces, hindi yun nakikita. At the same time, more importantly, yung ating ugnayan dito sa chat group natin, how we process your reports, that's how we work po, hindi po ano. And then, before we post po dun sa Facebook, dapat confirm po kasi once automatic yan. Kukunin yan ng media. And then, we don't want to spread wrong or unverified information throughout the world. At the same time, it will cause panic sa mga pamilya nyo sa Pilipinas. And then, one more thing, yun po, may humihingi din po ng Facebook Live. Mahirap, ang response po namin doon is, first, we had, some of you, or many of you have attended yung ano, no, yung Zoom meeting natin with Amba Juni, with DMW OIC Hans Kakdak, OWA Head Arnel Ignacio, and USIC PY. It was attended po by around 400 Filipino community leaders, Filipinos in Israel, as well as concerned families at home. So yun po ang okay, yun po ang method, no? Kasi if we have a meeting like this, nakaka-interact tayo. As opposed lang po dun sa Facebook Live na you can just comment, hindi namin makita ano yung comment nyo or you'll do an emoticon. At the same time, magiging ano po siya, hindi po siya organized. So, yun po yung number one two messages ko po for our social media coordination, ating mga advisories po. This afternoon po, many po sa inyo may mga concerns or tanong, no, sa contingency plan, sa repatriation. So, that's why po we have Mampat and Undersecretary, also tell us about the process and how difficult it is to really get a handle on the situation of our countrymen in Israel as the attacks come. Sharing muna natin. Well, our effort began as far back.
Ma'am Pa, regarding, siguro just a brief lang po na לפני 7 חודשים, שהבטחתי מה שהקידש בשריון רק בשבוע שעבר, בגולי הולדת 19. לקחו לי אותך. Okay. Exit po ata si Ma'am. Okay. So, Miss Iksay, did you raise your hand? Yes. Can you hear me okay? Hello? Yeah. Okay. Late na po ba kaming nag-enter o hindi? Ano oras po ba kayo pumasok? Well, parang medyo half na po na ano. We okay. started for that. Vice Terry, pwede ba natin pakiusapan yung mga naka-unmute yung kanilang mikropono para marinig po natin ng mabuti si siguro po since wala pa naman po si Ma'am Pat and to lay the discussion since tapos na naman po yung ating guidelines i-mute lang po ng ayan. Okay. So so siguro perhaps while waiting for Ma'am, we could already begin some discussions to really tackle na yung mga most important questions, no? Total, andito naman si DCM. Siguro, okay, like, we can start siguro with Ma'am Iksay kasi naka-raise na yung hand niya. Ay, Ma'am. Sige po. Did you need to say anything? Sorry. I was checking. Sige. We will start na po, Ma'am, the Q&A. I was prefacing lang po kanina since dun sa GC nung ating mga PhilCom leaders, there was a question about what is the contingency plan in effect, and then the contingency plan once it escalates. And then the question of repatriation, especially for those that are really want to be repatriated. Kasi po, this up until this morning, we have no request for repatriation. It has been communicated to us na walang gustong umalis. But this afternoon, we have a question regarding those or a group who wish to. So we'll discuss it later. Okay. Okay. Since you raised your hand, siguro po we could already. Ma'am Iksay, since you raised your hand, siguro po could give the floor to you. Yes, good evening. Few quick questions. Ano po yung mangyayari sa amin if the Israel itself has ongoing 3 days? This is the 3rd day. Tomorrow will be the 4th. As you can see, US is now here while waiting for the others. So, what's the best that you got for us? When you say US is now here, what do you mean? I mean, nearly close to Israel, the help. Kasi di ba si Bibi Netanyahu ng tulong. So my question is, this is not just about us who is here, but beyond our concern, kung ano yung mangyari upon, for example, mamayang umaga, mag-start na naman sila. Whichever country, they will. Yung question ko is, hihintayin pa po na namin na kami mismo at self ongoing while habang wala pa. Ano? I think what Miss Iksay is referring to is the U.S. Naval Task Force, the aircraft carrier that has arrived near the shores of here in Israel, no, sa Mediterranean, in preparation for any escalation of preparation. But yung concern is, it is still going. So whether you like it or not, the war will never end. Even so, it will never end. Yung position po namin is, how is the safety na manggagaling sa amin?
Kasi anytime yun mag-aatake sila, anong, Okay. yung, Okay, so of course, the priority, no, number one priority ng mga embassy in times like this is the safety of life and limb, same time welfare ng ating mga Filipinos here in Israel. Above all else, yun ang number one mission natin, no? But if you are asking, no, what are we to do in case of magbombahan? Of course, we reiterate yung guidelines natin, no? Right now kasi we are iba-iba tayo ng lugar, and whatever security threat that arrives in our locality, yung Bible, yung talagang skeleton ng whatever we do is the suggestions or the safety guidelines of the home front command, whether it's bombahan or infiltration, is always to stay in your home and be ready to seek shelter in a mamad or miklat. So I think what you're asking also is like a general plan, a contingency plan of the embassy for the Philippines here in Israel, no, in case things escalate. So with that, I would turn it over to VC Pat, who is our ATN officer. Vice Consul Pat manages and will lead the implementation with the ambassador of our contingency plan together with the DCM, Conjanan. Vice Terry, gusto ko lang unawain yung tanong kasi parang masyadong nag-aalala si Miss Ikay, ano? Well, naunawaan ko po kung kayo ay may pangamba, may pag-aagam-agam. Pero wala po naman kahit na isang dalubhasa na nagsabi na this war will never end, no? I mean, may mga panahon naman pong nananahimik. So, kaya, as an eternal optimist like myself, sikapin po nating buhayin ng pag-asa. Wag muna tayong susuko. At ganun pa man kahit na medyo lumala ang ating sitwasyon dito, tama naman na sinabi ni Vice Terry na tayo naman may mga plano. Pero wag po tayong padalos-dalos, wag po tayong tumalon muna doon. Pag-aralan po muna nating mabuti ang mga pangyayari bago tayo lumukso doon sa isang hakbang na baka hindi tayo nakahandang gawin. Kagaya nung kung tayo nag-uwian ay tapos hindi naman pala lumala yung at baka mahirapan tayo magsibalik pag gano'n. So meron din pong consequences yung magiging padalos-dalos na pag-uwi. Kaya sabat na tinitiyak po namin na sinusuri namin mabuti ang sitwasyon at gagawin po namin ang tamang hakbang. Kung kinakailangan ng repatriation, kami po ay nakahandang kumilos. Meron pong kakayanan ang ating gobyerno na maglikas. Pero wag po muna tayong pumunta ron. Pag-aralan po muna natin, makinig tayo sa mga dalubhasa. Salamat po. All right. Thank you, DCM. I hope that answers your question, Ma'am Iksay. Sir, pwede po ba magsalita? Sandali lang po. Miss Rona, yes po. Yung kaibigan ko po kasi may gusto sanang i-share, kaya lang baka nahihiya po siya, napanood niya sa balita na sabi daw sa news is maghanda ng mga gamit sa mamad, good for 2 days. We have received this information, no? Sana nirelease nila tong instruction umaga, no? Bukas pa yung mga grocery. So I passed it on to RGC. This is an important instruction. We will echo this and please send it to your members, your community members. Kanina po kasi, sir, excuse lang po, nag-live na rin po kasi ang isang Pilipina na medyo may katotohanan naman po yung sinabi niya. Nagpunta sila sa super at medyo nagkakaubusan na ng bottled water at saka ng mga ilang supplies. Kaya sinasabihan din po ang ilang Filipino na mag-save ng iyon, malinis sa tubig at saka ng mga tinapay just in case of emergency sa mga bomb shelter or sa miklat na sinasabi ko. Okay. Yeah. So, yeah, I would I strongly suggest that we follow this, no? I'll try to after this meeting, ako mismo mabuti pong maghanda, mabuting mag-stock up, pero wag tayong magpanic.
Kasi po pag nagsimula tayo magpanik, magpapanik lahat at baka mauwi sa isang sitwasyon na tayo ay magkaroon ng kaguluhan. Huminahon po tayo. Wag tayong padalos-dalos. Gawin natin yung pwede natin gawin ng tahimik, ng kalmado. Kung kinakailangan tayo mag-stock up sa ating supplies, gawin po natin. Pero wag po tayong magpapanik. Kasi nakakahawa po yung panic, nakakahawa. So, iwasan po natin muna yung gano'n. Miss Jane Pukin, nag-raise po kayo ng hand. Yes, sir. Totoo po yun. Nagkakaubusan na po sa super. Just now po, 10 minutes ago, na nakikinig po ako dito sa Zoom. Dumaan po ako sa Supersal. Ayan po, shinare ko nga po yung video dyan sa GC, sa WhatsApp kasi shinare ko yan sa group, sa flatmates ko. As in talagang ubos ang mga tinapay, biskwit lang ang nabili ko. Gusto kong mag-stock sana. Hopefully, bukas doon sa kabilang super, may maabutan ako. Wala na din pong gatas. Yan na lang po yung mga natitira. Wala. Salamat po sa kaalaman. Iimbestigahan po rin namin to. At kung talagang may kakulangan, magbibigay po kami ng mga kakulang payo sa inyo. Miss Maribeth? Hello, sir. Good evening. Sir, tatanong ko lang, meron po bang group ang lahat ng G2G caregiver? Or sorry, wala nang G2G. Lahat ng, yung umattend po dito para yung sa embassy, yung parang ganyan po. May other group pa po ba? Kasi di ba nung umalis po kami from Philippines, meron po kami per group na batch. Opo, per batch. Ngayon po, meron po bang one group na lang na lahat ng caregivers here in the Israel para mas madali po natin kunyari may mga tanong, direkta na po agad, parang ganoon. Para kasi ang hirap po kasi ng magtatanong ka sa GC, tapos iba yung sasabihin sa GC ng ganito, sa GC ng ganoon. At least kung meron tayong isang kumbaga meron tayong isang group ng lahatan, magpo-post ka lang po doon. Kumbaga may makakapag-respond po agad. Hindi yung iba-ibang GC, yung iba po kasi mga caregivers is busy din. Opo. So, yun po. Tatanong ko lang sana. Kayo po ba as group, wala pang gantong GC? May I ask po ang GC pa lang po namin is yung mga friends. Tapos yung batch po na galing dyan from dito, tsaka yung batch, yun lang po. Yung kumbaga parang kasama po yung kunyari embassy or katulad po niyan, in case of emergency, madali po tayo makakaano kasi pag emergency, 1 minute is very important. So, hindi po natin alam kung saan tayo magpo-post alam niyo po ba yun? Kumbaga parang yung 1 minuto kasi na yun is dapat parang imbis na i-post natin sa pinaka-group, nagpapasalin-salin pa tayo. Kaya nagkakaroon po tayo ng mga misinformation or something. Minsan, parang ganoon po. Well, maganda pong suggestion yon. Alamin ko lang po, ilan po ba ang miyembro ng bawat batch? May idea po ba kayo? Kasi may nagsabi rito, may limit nga raw ang miyembro ng bawat chat group. So, practical po ba na magtayo ng chat group ang isang batch ng mga G2G? Ano po ba karami? Kasi alam ko, meron kami sa hotel. Nararound up namin sila pag kinakailangan yung mga bagong dating. Through the efforts of our labor attaché, nagkakaroon po ng coordination doon, lalo na yung mga bagong dating. Yun din po ang ginagamit naming forum para doon sa aming PAOS, yung Post-Arrival Orientation Seminar. So kung yung pong bilang ay tama at tama lang ang sukat at practical naman na magtayo ng chat group, titignan po natin, maganda pong example yun para maayos ang coordination. Thank you, sir. Okay. Tapos na kayo, Miss Maribeth, no? Opo, sir. Thank you po. Okay. Sige, Miss Gladel. Nakapila po kayo. Sir, hi. Baba nyo na po ang kamay nyo, Miss Maribeth. Paano ba to? Ayun. Miss Narinig niyo po Gladel. ba? Opo, yes, ma'am.
Regarding po dun sa concern ni ate as previews, meron na pong create si Sir LJ from POEA Recruitment as requested po ng higher level sa kanya. Kami And po ba I ay think, nakaloop doon? Kami po ba ay miyembro? Or at least si Labor Attaché, miyembro po ba niyan? Sa inyong pagkakaalam? sa pagkakaalam ko po, kung di po ako nagkakamali, andun po si Sir Martin. I think chief po siya. Hindi Martin po ako is sure. Si POEA Sir ba yun? Martin po. Opo, sa POEA po. Hindi, And dapat, ang ginawa po dapat, nila, Sir LJ, is nag-create po sila ng one group para as leader lang, as for leader only lang po ng per batches. And maari then po kami bang pong mga gawing leader miyembro po si ang, Kan? Maari po bang gawing miyembro dyan si Labor Attaché tsaka yung welfare officer natin? Kasi sila po ang pangunahing takbuhan natin dito ng mga okay manggagawa. po, Sir, Oo. inform po, kung meron po kayong direct connection with Sir LJ and POEA po, pwede po kayo po mismo ang magsabi. Pero kung gusto nyo po, pwede ko din naman pong sabihin. Pakisabi na rin. But I think anyone can add kung anong chat group ba yan? Okay po. Facebook o Opo, Viber, Messenger po, Facebook Messenger po. Messenger. Pwede namang Members po mag-add. ba yan? Oo. Bali, dun po kami naglalatag ng information ng bawat group members para ma-locate po, para Oo. ma-rescue. And so far naman po, may Isama niyo po may ang mga, embahada. Isama niyo po ang embahada dyan kasi kung wala ang embahada ay parang yung malaking missing link yun. Kasi po sila ang pangunahing nagbibigay tulong okay po, sa sir. mga manggagawa dito, sa mga OFW. So, Sir, sino po ang pwede ko pong ma-add? So, i-request ko na po kasi papa-accept ko na lang po kay Sir LJ as makisabi siya mo po si yung Kwan, si admin. Labor Attaché Rudy Gabasan. Wait lang, sir. Oo. Sino po ulit? Labor Attaché, Attorney Rudy Gabasan. Attorney Rudy Gabatan. Gabasan. G-A-B-A. Gabatan. Gabasan. Gabasan. G-A-B-A-S-A-N. From embassy po. Sa embassy po. Siya po ang ating labor attaché. Ngayon, ang tawag na sa kanilang opisina ay yung Labor department. ano po, sir? Labor attaché. Anong spelling nun? Okay na po. A-T-T. Okay na po, sir. Joke lang. Okay naman. Okay Ikaw po. Inform ko po si Sir LJ. And if ever po na kailangan po yung Messenger, Facebook and Messenger nyo po, ito din po ba? Rudy Gabasan? Iba ang pangalan niya eh. Ano Hayaan po mo, po? sasabihin ko na lang sa kanya. Okay po. At makipag-ugnayan siya doon sa ano pangalan ng Martin, taga POEA? Bali, wait lang sir, baka kilala nyo po. Chacha ko po ngayon yung members. Wala akong kakilala sa POEA. Kayo ba, Vice Terry, may kakilala kayo? Wala din, sir. Sige sir, sabihin ko na lang po kay Sir LJ na pwedeng, may kakilala po kasi ako Vice President ng na-feel ko, si Ma'am Justin. Pwede po bang isali na lang siya sa group namin? Kilala ni Justin si Deborah at si Rudy. Okay po. So, i-add ko na lang po si Ma'am Justin sa group namin. Then, Okay. sabihin ko na lang po na i-add din Sure. po niya yung si Attorney Sir... Gabasan. Apo. Sige, okay. Thank you. Salamat po. Okay. Next po, nakapila si Miss Rosie, then si Miss Marita, si Carlos, and si Marvin. Miss Rosie? Hi po. May concern lang po ako kasi ang dami po nagchat-chat sa akin about dun sa dalawang voice video na kumakalat na nagpa-panic buying. Tapos po yung maglalabas ng 2,000 shekel na pera. Israeli po siya, voice po na Israeli. Nagpapalabas po ng pera kasi daw po tatagal daw po ang war. Concern lang po natin kasi sa welduhan po ng mga caregivers ngayon. Baka po mamaya yung mga group po natin is maniwala doon, magsilabas, baka po mamaya may mga nakatanghod ng mga taong masasamang loob doon. Kaya po ingat po, pagsabihan nyo siya, di pwede pong maniwala. Pwede pong maniwala.
pero po delikado po na maniwala. Meron pa pong isa na na lahat daw po ng Arab, Israeli, sasama daw po sa gulo at papasukin daw po lahat ang bahay. Si Bernardo Carpio yan, no? Hindi po. Bernardo Carpio yung nakalagay na sender kanina. Hindi po. Kumalat yan kanina. Kumalat po talaga. As in. Nandami po nagtatanong kaya po medyo talagang pero po dapat po sa atin, kailangan po natin paunawa sa kanila na huwag silang matakot. Pwede po silang maniwala, mag-ingat, pero huwag silang matakot. Yun lang po. Tsaka po ngayon yung Lebanon po, kalaban na natin. Kasama na po. Ingat po tayong lahat. Opo. So, yun nga po nang in-address ko po yung kanina, yung kumakalat nga po na mukhang information warfare po siya, no, meant to sow panic yung it's also, it will divide both the Jews and the Arabs, especially in cities na half-half, no, like Haifa, mga northern cities, ang dami pong half-half na mga cities dyan. So it creates panic, no? And then obvious po kasi wala pong source, wala pong regarding naman po dun sa mag-withdraw ng pera, in fact well, you would withdraw money, no? Kasi I would follow kung ano yung sinabi dito sa advisory na sinend. 3-day stay, first aid kit, flashlight, batteries, food, and water. So you would probably need money. Pero yung voice message narinig ko din yan, no? Yun po, unverifiable, questionable yung So, dito na lang, follow na lang natin to. Tsaka tama, it's gonna be a risk pa yung mag-withdraw 2,000 shekels. So, tama po. Okay. Miss Marita Ricardo. Miss Marita Ricardo. Ma'am, naka-mute po kayo. Naka-unmute kayo. Ma'am Marita Ricardo. Miss Marita, please go ahead. Hello. Hello, good evening po sa lahat. Yes po. Naririnig na po. Opo. Opo, good evening po sa lahat. First po yung concern ko is about sa yung mga na-trauma na mga caregiver mula sa Gaza Strip border. Karamihan po kasi sa kanila talagang na-trauma sila. So needed nila maybe some yung makakausap nila, especially mga professional help, mga psychiatrist siguro. I don't know kung katulad ng mga iba na na-rescue na makakilala ko, mga 4 sila. So hanggang ngayon, they are being, parang hindi sila talaga makatulog. Okay. Tapos, second concern ko is about yung sa ripat. Meron kasing iba po na gusto po talagang umuwi. Pero paano po kaya yung kanilang unang gagawin? Kasi kapapasok ko lang po mga 10 minutes ago. And thirdly is, yung pinaka-importante, yung contingency plan ng government, particularly kami pong mga CG dito, ano-ano yung sunod-sunod. Kasi kung minsan, pwedeng ganito, pwedeng ganyan. Ano po yung parang pinaka-contingency plan para sa lahat? 1, 2, 3, 4, 5. Nang sa ganun po, pwede namin itong i-spread sa lahat ng GC. Kasi para meron pong particular lang na pwedeng sundin ng bawat isa kung ano-ano po yung dapat gawin. Bali, dalawang parte po yung tanong ninyo, no? Yung una, yung kung maghahanap tayo ng makakatulong para dun sa debriefing ng mga sumailalim sa trauma, no? Yung may mga naging traumatic na experience. Kanina pinag-uusapan namin yan ni Vice Terry kasi kami nga mismo kung minsan nagugulat at mukhang ako personally first time kong naranasan itong ganitong klaseng alarming situation na may bombahan. So tama yun, kailangan siguro makahanap tayo ng dalubhasa na makakatulong sa mga kababayan natin na may ganyang problema. Vice Terry, meron ba tayo mong kahit tungkol dyan na Vice Pat? For
Ang alam ko lang po sir na ang tawag po diyan ay psychosocial first aid, no? Oo. For those that are immediately after a traumatic event. Ito ngayon po sir is recommended na talaga na i-institutionalize, no? Na yung mga nagsailalim sa mga traumatic experience, aside dun sa physical na paggamot sa kanilang mga sugat, kailangan din po agad ng psychosocial. Psychological first aid. The problem is hindi po ganun kadami yung ating dalubhasa ng mga psychosocial first aiders. But I would assume, sir, I would think na dito sa Israel meron kasi they are marami po sa kanila, marami po ditong sources of trauma, and marami din po sa kanilang may mga PTSD and crisis related psychosocial problems. For us naman Filipinos, sir, we do psychosocial first aid pag-uwi sa Pilipinas. It's done po by DSWD, no? But that's if you were repatriated po. Para doon sa mga hindi uuwi, para doon sa mga mananatili rito, pero kailangan yung challenge, no? Pwede ba natin gawin project yon, Vice Pat, bilang to be funded from ATN funds? No, pwede naman siguro natin gawin project yung kukuha tayo ng services. Psychotherapist, a professional, o psychologist or psychotherapist. Kasi very important po kasi yun talaga. It's a mental disability. Pag umuwi ang mga yan, wala. Kasi how many days na mula po nung nag-strike yun. So, how many days from now? So, may nakilala kami dito, sir, na kung naalala niyo po si Junjun, siya po ay si Junjun, may kaunting kakayahan sa psychosocial first aid since na-deploy po siya sa Gaza. He does counseling po sa traumatized kids, but he's now in East Jerusalem, no? But hindi po niya specialty. Ang naalala ko pong tinanong ko sa kanya if he can do psychosocial first aid or debriefing, he would know another specialist, but not him. He could do a very simple one, but psychosocial first aid po kasi requires expertise. It's a specialty in itself. So, hopefully, we could program it po in one of our ATN projects. Especially needed po yan sa Israel. Magandang magandang mungkahi yun. Siguro pwede nating i-project yan. Siyempre, kukunin lang natin yung totoong dalubhasa, hindi yung hindi yung tawag dito basta-basta lang, no? So, maghahanap po tayo. Vice Pat? Yes, sir. Sir, i-add lang po na maybe we can do this also in partnership with DMW if we're dealing with workers para mas may additional tulong. OWA, hindi ba? Yes. Now, for the second part of the question, yung ano nga uli yun? Yung contingency plan, nang sa ganun, meron po talaga kaming dapat sundin. Vice Pat, do you want to explain that? Okay, so with regard to our contingency plan, so as you know po, yung MCI, yung embahada ay closely po minomonitor po natin yung situation. Kung depende po, pag nag-escalate po yung situation, lumala po siya, ina-assess po natin yan bago mangyari. So, during the time po, of course, yung assumption po natin ngayon is that yung home front, no, we work with the home front command. So first, ngayon po, since hindi pa ganun kalala yung sitwasyon, kasi nga, as you know, nagmo-monitor tayo, hindi pa ganun kalala, we work with home front command first, kaya po sinusunod natin din yung kanilang mga safety precautions, yung mga instructions po nila, and also we work with them kasi po we coordinate any plans, no, with them. So in case, of course, ready naman po tayo in case na medyo mag-increase yung security situation. Meron po tayong
based on yung mga Homefront Command alerts, if that goes up po, may possibility that we could possibly do repatriation. So in that case, we will need yung community, no, with the DCM's ano din po advice. We need mag-ano po tayo, we'll mobilize po yung ating group. So mahalaga po itong ating mga PhilCom groups. So what we will do is magkakaroon ng coordinators. So community coordinators, and maglilista po tayo. So we work closely kasi impossible, no, yung mga assembly points, and also yung possible na modes of exit po natin. So but of course po, as of now, like sabi nga po ni DCM, wag po muna tayong na magpanic kasi we're closely monitoring yung situation, and I think I've been here din naman po with you, no, mga 3 years, and yung time nga po nung 2021 may ganito ding incident na minomonitor namin, hindi tayo padalos-dalos na okay, di ba, na mag-repat time. So maingat po na inoobserbahan po namin yung sitwasyon bago siya, ano. But at the same time, we are ready. So yung ano po natin, what we should do is we all work together. Mahalaga po itong mga groups natin kasi mag-mobilize din po tayo, and maybe in the next coming days, we'll gather po yung mga lists natin, yung mga possible, tsaka yung including po yung mga assembly points, no, kung ano po yung plans, and very closely po makinig po sa mga announcements ng embahada. So always prepared po tayo. Para lang po din sa inyong kaalaman, kami po ay naghahanda rin para sa paglilikas kung sakaling umuntong sa ganun. Kami po ay nagpalaan na ng standby fund para meron tayong gastusin sa pag-aarkila ng mga bus at mga ano pa nga ba yung supplies natin doon, Vice Pat, para doon sa standby fund. Mga exit fees, entry fees, papunta sa kung anong border yung gagamitin natin. So part din po yan ng trabaho ng embahada. I-check po natin kung saang entry, kung saang border tayo pwedeng maka-park. So just in case. Yan po yung tungkol lamang sa evacuation by land, ano? Pero siyempre, yung repatriation na madalas nating maitanong, uulitin ko po, may kasanayan po ang ating pamahalaan dyan. Marami na po tayong naging repatriation. At kung sakaling kakailangan isagawa ang repatriation, madali naman po tayo makakuha ng pondo. Kung hindi pondo, meron pong kakayahan, lalong-lalo na si Ambassador Juni, na tumawag ng tulong mula sa ating mga ibang kagawaran, lalo na ang ating armed forces. At kung kakailanganin, magpapadala tayo ng special flights. Kung hindi naman, we can charter flights from commercial airlines. Ganun po yung ginawa ko sa Melbourne noon. So, meron na po tayong kasanayan dyan. Hindi po sana natin abutin yung stage na yon, pero wag po kayong mag-alala, tayo po ay nakahandang gawin yan kung sakasakaling kailanganin. Okay, salamat po. Opo. Next po, siguro po, well, ang dami na pong nag-aabang. Mr. Marvin, yung, I think, kayo na po, yung tawag na ito, yung sa contingency pa din po ba or repat po? No, hindi po connected. Yung meron po kasing lumapit sa akin na kapatid ng isang nawawala at nagtataka po sila bakit daw una pang nakaalam ang TB5 na napasama na rescue na yung kapatid niya. Gayong ang embahada po natin ay hindi kino-confirm sa asawa niya rito at sa kapatid na na-found na yung na rescue na yung kababayan natin.
Nakalagay po siya sa chat kanina, tinanong ko dun sa GC sa WhatsApp, hindi pa po nasagot kasi naghihintay po siya ng sagot dahil spread po sa Pilipinas, naka-TV5, naka-flash ang pangalan niya dun sa 5 na find out, na rescue, but wala pang confirmation to the embassy. Yun po ang pinagtataka nila, how na dumating ang ganong info sa TV5 but there is no validation sa Philippine Embassy. Marvin, isa ba yan sa mga pangalan na nakalista na nawawala? Yes, sir. Si Paul, sir. Sino? Si Paul. Castelvi. Kausap ko po. Nahanap si na. Paul. Oh, Castelvi. Nahanap na po si Paul. Nahanap na. Ano kasi po, niya? opo. Hindi ko po, hindi sir, naka-flash po sa TV5 na isa sa mga na-find out. But ang family at yung kapatid niya at yung asawa niya, walang validity from the Philippine Embassy. Ang pinagtataka nila, maraming pwede maging dahilan dyan at hindi necessarily kasalanan ng embahada. Kung hindi man namin hindi po natin sinasabi yun. Oo, kaya nga, pero sinasabi ko lang, hindi ibig sabihin may pagkukulang kami. Alam mo, malamang nangyari dyan, una pa nilang i-report sa media sa Pilipinas kaysa sa embahada. Kaya nga mahigpit namin pinagbibilid sa inyo, sa ating lahat, na kapag may ganyang pangangailangan, nandiyan naman ang ating hotlines. Bakit hindi kayo dumulog sa atin, sa ating embahada? Bakit hindi kayo manawagan sa embahada? Bakit uunahin pa natin yung mga malalayo na... Hindi po sir, nag-reach out po ako kanina. Wala pong sinagot sa GC. Tumawag ba kayo sa APN? Hindi po, kanina. Itinanong ko po kay Sir Labat at kay dito sa GC natin sa WhatsApp. Ano tanong? Sinend ko rin po yung kung na-validate na po na talagang kasama nga sa poll kasi yung kapatid niya at yung tao sa mga Pilipinas na pamilya ay nagtatanong daw sa kanila bakit hindi naka-flash sa TV at wala namang validation. Kumpirmado bang nahanap na? Hindi po sir, ang tinatanong nga po nila sa akin kung nahanap na po ba si Paul kasi na-flash po daw ang pangalan niya dun sa 5 na na-rescue, nakasama yung name niya dun sa 5. So nirelay ko po yan. Opo, nirelay ko yan kay kay Sir Labat at sa GC dito sa WhatsApp. But nobody answered the question kaya niraise ko na lang dito. Well, kaninang umaga magkausap tayo. Opo, nasabi niya lang kanina, sinend lang yung sa sir, mga 2 hours ago, yung flash report ng na TV5. So sa makatwid, uulitin ko nakasulat sa TV5 na na-rescue niya, pero pangkatotohanan hindi pa. Opo, parang wala pang validity sa atin from us, from the embassy. So sa makatwid, malinaw na hindi galing sa embahada yon yung impormasyon na yun nga po ganito ang kasi problema rin, maraming pwedeng sources ng information at wala namang pumipigil sa inyo. Malaya nga kayong mag-share ng impormasyon, di ba? Kaya posibleng isa sa community members ang may nakausap at naipasa sa TV5 yon. Mahirap po namin kontrolin yon. Basta sa amin, mabuti ipinaalam ninyo yan at maaring liwanagin namin sa aming mga media statements, no? Opo, salamat po kasi nag-aalala po yung kapatid niya dahil bakit naka-flash ang pangalan ng kapatid niya gayong hindi sila nire-reach out ng family ng embahada. So pwede po nating ma-point out dito, no? Yung problem, no? It might cause false hope to say na naligtas na siya, hindi naman unconfirmed. It's very painful for the family to be given this. Yun nga po. So we want to avoid this. Actually, nung umaga, diba, there's extreme pressure for the embassy kasi marami na pong PhilCom leaders ang na-interview. Iba-iba po yung number na lumabas. And because of that, syempre yung media natutuliro sila, umulan ng request sa embahada, while at the same time, the embassy is, focused on clarifying and confirming these numbers. In fact, naka-release kami ng statement 1:30 na. And all throughout the morning, ang dami na po lumabas sa mga
So yun po sana ang gusto namin ipaintindi na kailangan verified. And unahin po kaming ipaalam para hindi na po kami, di ba, kung nakita na po pala siya, hindi na tayo hirap na magpapakahirap and ma-update na agad, issue na kami ng statement kasi ang pumapatag po talaga sa lahat ng clutter ng information ay ang embassy statement eh. Since this morning before ang dami-daming number pero pag nag-release ang embassy papatagin lahat. Papantay lahat doon sa sinabi ng embassy. Kay official sa Manila, kay anong media outlet, they will all adhere to whatever, i-erase nila yung kanilang mga ano. So, yun po ang ating objective. Balikan po natin yung ating... Pwede po akong magsalita about po kay Paul. Tapusin ko lang itong sinasabi ko kung pwede. Sisigundahan ko muna po ang kay Marvin na sinasabi. Kasi dito lamang po, dito lamang po, may kausap po tayong taga-Ashkelon. May kasamahan po siyang may taga-Kibutzberry po ba dito sa ating Zoom meeting? Meron ba? Kibutzberry? Meron ba? Mga taga-Kibutzberry? Kung wala po, may nakausap po ang inyong abang lingkod. Ashkelon, meron po siyang flat at siya po ay may borders na nasa Kibutzberry. As of now nga po, ang sabi nga, kinalaro ko po sa kanya kung kilala si Paul at yung mga kasamahan, sabi nga po nasa Dead Sea na yung iba, sina Monica, etc. Ngayon, sabi ko sa kanya, minawawala si Paul. Pero si Joey, kasi kilala ko po sila lahat dahil ako po yung nasa Area 3 at ako po yung pumapasyal sa Kibutzberry. Okay. Ngayon po, ito po, may yung po kanilang balabike ng Pilipina, nag-ask po sa akin na as of now daw po, si Paul talaga yung missing. Missing. Kasama po yung kanyang balabite, yung mag-asawa. But yung pong anak ng balabite niya ay naghahanap din. Pero si Paul po nakaalis na. Yung Italiano. Sorry, yan yung Italiano, no? Yung balabite niya, oo. Opo. Nag-reach out sa akin yung consul po yung Italy. Oo nga po, binalikan po yung kanyang amo. Kaya po si Paul nabitbit, hindi natin, kino-confirm ko nga doon sa tao, yung balabait ng Pilipinas. Sabi ko, kinonfirm ko, anong bitbit, pero hindi niya maano na hostage or nadala. Pero sabi ko nga, I cannot confirm natin kung talagang, pero wala daw siyang matanong kahit yung mga taga-Kibutzberry. Pero as of now nga po, ang ating pong update kay Paul is kasama po siya ng kanyang amo kasi binalikan eh. Ay hindi lamang po alam natin kung nasaan. Pero may nagsasabi nga daw po na hinostage at dinala sa Gaza. So, pero sa hindi ngayon po ito confirm pa. Sa ngayon po, accurate naman yung aming impormasyon tungkol sa kanya. He is counted as one of the unaccounted for. Wala pong inaccuracy doon kasi ayan ang katotohanan. Hindi natin alam kung nasaan siya. So, nasaan? Opo. Kaya para merong magsabi na siya ay nakita na, nahanap na, ay hindi po validated yan. Again, balikan po natin yung basic na pamantayan dito. Iwasan po natin magpalaganap ng balita na walang batayan. Yes, opo. Ito po yun. Kagaya nga ng nasabi ni Vice Terry, ito ay nakalilikha lamang ng kaguluhan or nagbibigay ng maling pag-asa doon sa mga anak. Opo. So, kababayan natin. Ari po gawin po nating basic guideline yon na before we share information, let's validate it. Yes. Opo. Kung makatutulong. Dito ko lamang po ini-open. Opo. Dito ko lamang po ini-open, sir. Kasi nga po, sabi ko, ayaw kong agad gumawa ng ibang hakbang. Sabi ko nga po sa kapwa Pilipino natin dito, sa tagal ko na din sa Beersheba, marami na tayong nasugaga ang mga gera. Opo. Naka-3 buwan, naka-6 na buwan. As of now po, buhay pa po tayo. At doon po sa mga natatakot, okay lang po. Pero pwede po tayong kabahan. Huwag po tayong matakot. Nasa bahay po tayo ng Diyos. Hindi baling matakot. Po tayo sa Diyos. Huwag lang magpanik. At huwag padalos-dalos. Hindi bali pong kabahan. Pwede pong matakot, huwag padalos-dalos, huwag magpanik, at magtiwala tayo sa Diyos. Dahil wala pong ibang makakapagligtas sa atin. Sa panahong itong crisis, kanya-kanya tayong kaligtasan sa panahong ito. Hindi tayong pwedeng iligtas ng kahit sinong tao. Ang Diyos lamang ang makakapagligtas sa atin. Dahil tayo nasa bahay ng Diyos, magtiwala tayo sa Diyos, manahimik tayo, magdasal, pumunta sa shelter. Marami pong tumatawag sa atin dahil tayo 10 taon na sa Beersheba.
marami na po tayo na sugaga ang gera. Yan, lagi ko po sinasabi, kung may problema ka, kung may problema ka, dalhin mo si alaga mo, pumunta sa bomb shelter, manahimik, manalangin, huwag ka na mag-post. Dahil pag nag-post, pag-uusapan ka na, at kung may problema talagang kontakin mo ang hotline ng Philippine Embassy at on the spot, may tutugon sa iyo sa ganitong crisis. Salamat po. Yun lamang po, sinasabi ko lagi sa ating mga Philippine, sa ating mga kababayan dito sa Area 3. Salamat kung ano man magiging problema nyo, minadami, minakita kayo. Yun po. At saka minsan po kasi, may mga kababayan tayo na padali-dali. Basta na lang dumadakdak nang wala namang katuturan na may mga nadadamay. Kaya dito po sa usapin ito, na crisis natin, magtulungan tayo, magdamayan, at huwag na po tayong pahabayan pa ang usapang wala namang katuturan. Kaya ako po ay, mga kapwa ko Pilipino, mga baguhan, mga datihan, isa lang po ang dapat nating tiwalaan, tayo po yung magdasal. Ang Philippine Embassy nandiyan, ang ating gobyerno. Huwag po tayong mag-isip agad ng nung uuwi ng Pilipinas. Anong buhay natin sa Pilipinas? Kasarap dito. Kaso nga lamang may pera. Iligtas tayo ng Diyos. Sige po. Magtiwala tayo sa Diyos. Sige po, Mr. Maraming salamat po. Lalo na sa pag-endorso ng embahada. Napakahalaga po na tayo ay maging mahinahon. Lalo na sa mga... Opo yun. Opo. At manalig tayo at makinig sa mga nakakaalam. Opo. So, kung gusto ko lamang pong ipaalam sa inyo na magmula pa nung unang oras pa lang ng kaguluhan na ito, wala na pong tigil ang embahada sa pagkilos upang tiyakin ang kaligtasan ng lahat. Araw-araw po, hinahanap namin yung mga nawawala. Hinahanap namin yung mga dinala sa ospital, yung mga dinala sa mga inilikas sa mga ibang lugar. Hinahanap po namin yan isa-isa at tinitiyak namin na sila ay nasa mabuting kamay. Siyempre, limitado ang ating kakayanan, lalong-lalo na dahil meron pang mga nangyayaring kaguluhan. So, hindi po madali. Pero asahan nyo po na ginagawa namin ang aming nakakaya. Ganun pa man, ang inihiling namin sa inyo, sana gawin natin itong misyon. Pwede ba natin gawing misyon na tayong lahat ay magtutulong-tulong upang mahanap ang lahat ng nawawala at huwag tayong titigil hanggat hindi nahahanap ang bawat isang kababayan natin. Sang-ayon po ba kayo? Opo, totoo po yun. Opo naman, sir. Okay. Opo. Salamat po. Next, Dexter. Pwede magtanong? Mary Ann. Hi po, good evening po. Tanong ko lang po, may balita na po ba kayo kay Angeline Aguirre? Yung bago po ngayon nakaka-post lang nila na... Yes, we have received po yung parang medyo malungkot na balita. We are trying to verify and then if confirmed, maggagawa po tayo ng announcement. Kakausapin lang po ng aming mga official yung kapatid. Okay po. Thank you po. Miss Dex, ano po? Taga-Pangasinan po kasi siya at medyo kakilala po namin siya at nakakalungkot lang po yung nangyari at gusto lang po naming malaman kung confirm po talaga. Apo. We will issue an advisory, malungkot na advisory pag ganun po, no? Pag na-confirm po natin. Miss Dexter, Mr. Dexter. Opo, Mr. Dexter po, hindi po miss. Oo. Nahihilo na ako eh. Okay. Ganito po. Please go ahead, sorry po. Salamat. Okay. Ako yung kanina pa mula umaga doon sa WhatsApp na nag-a-ask ko na doon sa contingency plan ng Philippine Embassy. So, good to hear na mayroong mga ganong initial na mga plano. Pero that was, hindi ko po alam kung yun ay nakapakat na. Meaning to say, detalyado na yon from the funds na ilalaan, na i-request na sa Pilipinas, o hanggang saan yung contingency plan. Ito ba ay included? Una po, ang pagkakaalam ko doon sa contingency plan, ito ba ay included ang una, shelter ng mga Pilipino dito just in case lumala ang sitwasyon.
Dahil as per update naman ninyo, nag-i-escalate ang sitwasyon. So, hindi po pwedeng reactive, dapat proactive tayo na kumilos. Pangalawa, ang contingency plan po ba ay included yung maliban doon sa shelter ay yung pagre-repatriate ng mga tao, included na rin ho ba yun sa plano, sa pondo na ni-request kung meron nang ni-request? Pangatlong tanong po, after po ng repatriation, kasama ho ba sa contingency plan yung pagdating sa Pilipinas ng mga OFW, just in case meron, kasama na ho ba doon sa plano na merong assistance o livelihood dahil kabuhayan din naman ang sasagutin ng mga madideport na mga Pilipino o ma-repatriate na mga Pilipino. Ang pang-apat po, kung kasama din, siguro po mali na ihanda natin yung stress debriefing pagdating sa Pilipinas. Ang mas po sana yung mga kasamahan na natin ngayon na apektado na, hindi pwedeng maghintay kasi sila ng kailan available meron na mga professional. Habang nandito sila sa Israel, bakit hindi tayo gumawa, makipag-coordinate doon sa mga professional dito para doon sa mga stress debriefing ng mga kasamahan natin, psychosocial stress debriefing. What I mean po is, wag naman sanang pabitin-bitin o reactive lang. Proactive po sana lahat, detalyado. Hindi yung naghihintay kami na from time to time ay hihintayin muna namin ano ang sasabihin nyo. Isang bagsakan, contingency plan ng Philippine Embassy mula sa Philippine government, ilatag doon sa mga lahat ng mga concerned community leader. Makakatulong nyo yung community leader. Nakita nyo ever since, the community leader itself ang pangunahing katulong ng Philippine Embassy sa lahat ng aktibidad. Kaya po, please lang, ilatag ang contingency plan na mayroong permis. Na may permis na plano. Tatanong ko lang po, nandito po ba kayo nung nagsimula ang meeting? Andito po. Okay. So narinig po ninyo yung discussion tungkol sa contingency plan, ano? Opo. Ang problema po kasi ito, contingency plan na sinasabi natin, that was not parang ang sinasabi nyo, hindi yun permis hindi yun permis na meron na po tayong pondo rito, meron na po tayong yung sinasabi po, konkreto na ho ba, meron na ho tayong pondo rito, meron na po tayong shelter, na plano na shelter kung saan kami ilalagay, just in case. Shelter, wala kayong binabanggit sa amin. Shelter dito sa Israel, kanyo? Opo, obligasyon natin i-shelter nyo yung mga Pilipino rito, just in case magkaroon ng malalang sitwasyon, saan nyo kami dadalhin? Ganun po ba? Opo, at yung mga may sakit ngayon na lumalabas sa ospital. Opo. Well, pinag-uusapan nakita ko po kanina, nakita ko kanina, nagpapa-shelter tayo, nagpapa-kup-kup tayo ng mga tao, all from the community itself, yung tulong. But actually tawag dito, masyado nang late yung reaction ng Philippine Embassy sa nire-request na shelter. That was ambassador, the previous ambassador na ang request na shelter na to, hanggang ngayon wala pinuprovide na shelter ng Philippine Embassy. Opo, naintindihan po namin yun, narinig na namin yung tungkol sa shelter. At kaming mga bago rito ay patuloy namin pinag-uusapan yan. Naka-table na yan. Pero siyempre, ang budget ng gobyerno ay inilalaan nila doon sa mga bansa na priority, no? Sa inyo bang kaalaman, nagkaroon na ng sitwasyon dito sa Israel na kailangang ilika sa isang shelter ang mga Pilipino? Nagkaroon na po ba ng ganun dito? Sir, binanggit na kanina, batay doon sa update, mayroon ng mga advisory nilalabas ang Israel government mismo, kaugnay doon sa mga preparation. Meron ng mga casualty involved, meron ng mga fatalities, meron ng demand for refund ng mga tao, based kay Sir Mark, mayroong nag-i-escalate na mga gulo. Sagutin niyo po muna yung tanong ko. Nagkaroon na po ba ng pagkakataon dati na sinelter ng mga kababayan natin dito? Sir, dati wala pa kasi wala pang ganitong kalalang gera. Okay. So yun po ang tanong ko kasi ibinabatay po rin kasi ang paglalaan ng pondo sa likelihood ng mga ganong pangyayari at saka sa profile ng community, etc. Marami pong factors yan. Kaya doon sa mga bansang
talagang in demand ng shelter, meron po tayo doon. Pero kung yan nga, sa mga ganitong pagkakataon, maybe this is a wake-up call for us na paglaanan na rin ng resources yan. Pero siyempre alam natin na dito sa Israel ay may kamahalan ng real estate, ano? At saka kung magkataon na yung shelter ay hindi magamit, magiging white elephant yan, no? So, but of course, we know the nature of a shelter. Ito ay isang facility na kakailanganan natin kapag may ganong eventuality. So, magaganda pong magaganda pong mungkahi yan, pero hinihingi po namin ang inyong pag-unawa na kami lahat ay bago rito. Kaya at hindi pa rin kami nakaranas ng ganitong sitwasyon. So, we hear you at ito po ay isa sa mga usapan isa po sa mga topic na aming pag-uusapan, especially pag kami ay nakipagdialogo sa DMW. Pero kung inyo pong narinig, kung yung iba sa inyo narinig yung assurances ni OIC Hans Kakdak at saka ni OWA Administrator Abnel Ignacio, sila po ay nakatitiyak na nakahanda ang gobyerno natin para sa anumang eventuality. Kabilang na po rin repatriation. At kung kinakailangan mag-arkila ng isang shelter, meron pong pondo ang DMW at saka ang OWA. So, meron po tayong ganong kakayanan. So, at mainam po na inyong ipinaalala sa amin, siguro ito ay isang bagay na idudulog din namin sa kanila kapag nagkaroon ng pagkakataon na magkausap. So, salamat po sa inyong mga mungkahi. Ewan ko kung may gustong idagdag si Vice Terry. Actually po, tama po yung sinabi, no? Unprecedented po ang ganito. Never po na-imagine na magkakaganto sa Israel. In fact, tanungin natin yung mga Israeling nakatira ngayon sa Be'eri, dun sa Ofakim, 3 days before. Kung sa hinagap ba nila, naisip nila na ma-atake at ma-evacuate, hindi po. Kaya po, hindi po ang Israel nasa radar ng mga paglalagyan ng shelter. Nakakita po ako ng shelter sa Libya kung saan po ako nakatira dati. Mas malaki po ng 2 stories ang shelter ng Tripoli sa Libya sapagkat marami po talagang nag-shelter doon. Dito po sa Israel, wala pong shelter kasi kakaunti po ang ating mga inaalagaang OFWs na nawala ng trabaho or for deportation. But even before po this, sir, if I'm correct, sir, di ba, DCM, sina OWA, sina Well of Dina, ay nagtitingin-tingin na po ng mga shelter dahil medyo, hindi naman ganun kadamihan, pero kailangan na talagang i-shelter yung mga kanilang inaalagaang So, I could very much remember, I think, last month, naghahanap-hanap sila hanggang sa Jerusalem ng marirentahang apartment para gawing shelter. In fact, may nakausap na silang balabait and even yung caretaker, yung titingin or magbabantay dun sa shelter. Pero hindi po ito ang shelter na, ito po ba ang type ng shelter na ibig nyo pong sabihin, no? Actually po, the shelter that we are talking about is 2 klase. Una, yung shelter na siyempre normal sa atin yung sa panggeran na tinataguan natin. Yung isang shelter po, yung in-house natin, yung in-house natin yung mga tao na apektado ngayon, lalo na sabi nga meron tayong mga may sakit. Ngayon, the Philippine Embassy itself, wala tayong particular na lugar na paglalagakan at sa ngayon ay umaasa tayo sa Filipino community itself, di ba? Parang ganun po. Di mabuting bagay, meron tayong mga kasamahang open ang kanilang mga lugar. Pero sabi nga po natin sa matagal na panahon, anyway, bago lang din kayo kasi sabi nyo nga, pero sana ho bigyan niyo ng prioridad, lalo na ngayon mayroong mga bagong cases tayo ng mga biktima ng kahit yung kasi parang maituloy ko lang po kasi sabi nga ni Sir Terry kanina na parang kahit doon sa mga nagkakaroon ngayon ng emotional distress, psychological distress, magagamit natin yung house eh. Malaking tulong lalo na doon sa mga may sakit before ba ng gera. Naka-plot lang sila sa mga kaibigan
Paki-priority po. Lalo ngayon, nasa gera tayo. What I mean is, hindi dahil sinasabi namin hindi kayo gumagalaw. What I mean is, there is an urgentness na may pangangailangan ganito. Hopefully, maintindihan niyo ang kalagayan. Well, very clearly, nauunawaan po namin kayo ng lubos at bawat salita ninyo ay napakikinggan namin. Pero very clearly, we are going in that direction. Kanina, you recall na pinag-uusapan na natin yung tungkol sa psychosocial therapy, no? So we acknowledge that as a very important intervention from us. So mabilis kami kikilos upang gawin ng project ito sa procurement namin, as an immediate measure. And then of course yung shelter ay medyo may katagalan yan. Although I can assure you, even before this dialogue ay pinag-uusapan na namin yan. Kagaya nga ng nasabi ni Vice Terry, it's really already in the radar or in the plans of the embassy. I think, sir, final stages na nga po ang OWA. I'm not sure if alam po ni Van, kasi parang narinig ko na po, they're talking to a balabite and even a caretaker po somewhere in Jerusalem for our distressed OFWs na kailangan nila pong iyan. Tsaka, dagdag ko lang po dun sa sinabi nga po dun sa psychosocial first aid, tulad nga po ng sinabi ko, hindi outdated na po yung yung concept na yung ating social ay ginagawa sa Pilipinas. Pag-uwi, pag-repat, since tama po yun, nagiging part na siya ng emergency care. So yun po ang napag-usapan namin po kanina, to work with Ma'am Pat, and tatanungin namin yung nag-train sa amin. May kakilala kaming engage in these kinds of therapy, therapy, PWD awareness. Yun nga po, may na-recommenda siya sa aming kasi hindi lang po OFW nangangailangan ng psychosocial first aid. Even ang mga staff po, even if you did not experience very recent trauma, lahat. Constant years of staying, interacting with the people or OFWs natin na may trauma will also have a transfer. Kailangan din namin ng so napag-usapan na namin yan ni DCM na kailangan din ng debriefing, stress debriefing, and psychosocial debriefing. So, napakaganda pong idea yan, and tama po si DCM that we are moving towards that direction. Yeah, we all recognize that. So, ganun pa man, napakahalaga ng inyong mungkahi. So, isa sa mga bagay na ipaprioritize natin yan. Ngayon, nabanggit ninyo yung livelihood program at saka yung reintegration program. Kung babasahin po natin ang mandato ng DMW, Department of Migrant, kasama po sa kanilang mga serbisyo yan. I'm pretty sure meron na silang mga nakahandang programa para dyan. Kasi hindi naman bago itong DMW. Dati na ginagawa ng DOLE at saka ng OWA at POEA yan. So, maasahan po ninyo na may mga programa nang nakahanda para dyan sa ganyang mga pangyayari. Okay, maraming salamat po. Salamat din, Mr. Dexter. Maraming salamat. Isa pong suggestion pala, meron akong nakausap na isang professor dito na they are willing to help kaugnay doon sa psychosocial debriefing. I-coordinate na lang po namin sa inyo. Nasa chat po kayo, Pwede po namin mapag-ugnayan kay Vice Consul Pat, who is in charge of GAD and all of these projects towards our OFWs. Okay po, salamat. Thank you. Thank you, Dexter. As we share, siguro we need to wrap it up, So, siguro last two na lang itong si Miss Sherilyn saka si Mr. Carlos Pulit. And then I think some of you are gusto pang mag-shopping or gusto mag-grocery run, and then naka 2 hours na din po tayo. Sige. Oo. Sige, tapusin na lang natin yung may mga tanong. Very briefly, Miss Sherilyn. Hello po. Regarding lang po kasi may kaibigan po ako na nasa Pinas, on vacation po siya. And yung kasi nagwo-worry siya about sa re-entry niya po. On 16th po, baka daw po last na, po, parang expired na po yata yung re-entry niya. Na-delay po yung flight niya. Paano po kaya yun?
Pakiulit nga po, hindi kaya masyado ngayon. Re-entry? Opo. It's regarding po sa may re-entry kasi nasa Pinas po siya on vacation. And yung flight niya po dapat this Monday. Ngayon po baka po pag nagtuloy-tuloy po di ba po pag kailangan ng re-entry and yung last day na lang po ng re-entry niya is on 60th. Okay. So kung sinusubaybayan po ninyo yung aming Facebook page, may pinaskill kami doon na travel advisory. Hindi po namin nire-recommenda ang pagbiyahe mula sa Pilipinas patungong Israel sa mga panahon ngayon. So ipagpaliban po muna ang lahat ng pagbiyahe rito hanggang sa mag-stabilize na ang ating sitwasyon. So ang ibig po sabihin nun, pwedeng mahuli siya sa kanyang re-entry. Yes po, tama po. Oo. Sa palagay ko naman, maunawaan ng Israeli government yan, maunawaan din ng PIBA kung sakaling maantala yung kanyang pagbalik dahil sa ating sitwasyon ngayon dito. Siguro ito yung isang bagay na pwede nating idulog kay Labor Attaché Rudy Cabasan kasi po this is a labor concern. Pero babangting ko rin po sa kanya kung ano ang pwede naming magawa para sa mga ganyang sitwasyon. Siguro, ang palagay ko lang, ito personal kong opinion, maunawaan naman siguro ng Israel at ng kanyang employer kung siya ay hindi makabalik agad dito. Siguro naman mabibigyan ng exemption yung mga hindi kaagad makabalik. Kasi kahit yung availability ng flights, mahirap talaga eh. Opo. Yes po, sir. Last question na lang po. And kasi meron pa po akong dalawang kaibigan ngayon na nasa Ben Gurion Airport and yung cancellation po ng flight nila, yun nga po, parang nandun lang po sila sa Ben Gurion and they don't know what to do po. Nasa Ben Gurion sila ngayon? Yes po, exactly po. Nandun po sila ngayon. Ngayon, naantala ba yung flight? Yes po, naantala po and they don't know what to do po. Anong kanila dito? Anong kanilang status dito? Ano po sila, caregiver din po sila. Dapat po magbabakasyon sila. Babakasyon. Opo. Ano raw ang problema? May flight cancellations? Yes po, na cancel po yung flight nila. Well, decision niya ng decision niya ng airport management at saka ng airline, ano. So, ang suggestion namin diyan, makipag-ugnayan dun sa kanilang travel agency para malaman kung kailan matutuloy halimbawa ang resumption ng flights. Wala po tayong control diyan, kinululungkot ko. Ito ay decision ng mga airline dahil na rin sa security situation natin. Okay, thank you po. Okay po. Thank you. Last po si Mr. Carlos Arellano. Magandang gabi po sa ating lahat, kay Sir Kerry at kay Sir, sa lahat po ng staff ng Philippine Embassy. By the way po, yung pong in general, sa tagal ko na po din sa Beersheba at marami na po tayong naranasang gera. Ano po? How many times? Talaga po ang kinakailangan lang po natin gawin ay magtulungan at wag po natin laging sasabihin na walang ginagawa ang ating gobyerno. Dahil napakahirap po agad tayong mag-pinpoint na walang ginagawa, lalo ng ating Philippine Embassy, doon sa matatagal at mga luma, at doon sa matatagal at mga bago. Ako po talaga dito sa Beersheba, Israel, ako po yung southern part of Israel. Ako po yung matagal na dito, madami na po tayong gera. Pero sa ngayon nga lamang po, napakatindi ng mga ibinabatong bomba at may mga nakapasok na tayong mga dito sa Israel na mga terorista. Ngayon lang po tayo nakaranas talaga ako dito. Medyo nakakakaba po, pero hindi po ako natatakot. Yun nga lagi po ang sinasabi ko sa ating mga kababayan na tumatawag sa akin sa buong Area 3. Ang sabi ko, kung kayo may mga kaalaman at hindi pa kumpirmado, may mga namatay daw, may mga magme-message sa akin ng group chat. Sabi ko, ipaki-confirm. And then kung kayo talaga may nalalaman, on the spot nakita ng inyong mga mata, why not na kumunta kayo sa ating hotline, embassy, sasagutin kayo. Ang daming staff.
Ano sila, hindi tayo pababayaan ng mga yan. Ngayon kung magpapakalat tayo ng mga sa social media, ng maling impormasyon na unverified, na hindi naman totoo, kawawa ang ating embahada, baka masisinya ng mga kung sino-sino. Ngayon, bilang ako po ay narito sa Beersheba, Israel at nakakaranas nga ng ganyang gera, at normal lamang po sa ating mga tao, kahit bago o luma, na tayo kabahan or tayo matakot, pero magtiwala tayo sa Diyos. Tayo po ay nasa bahay ng Diyos, manalangin, manahimik, pagka may bomba, pumunta sa bomb shelter. Ay doon po sa mga uuwi, gustong umuwi, sa tagal na po, 1948 naging state ang Israel. As of now, lagi pong may gera, ingredients na po ang gera sa Israel. Wala pa pong nangyayaring repatriation sa bansang Israel. Sa totoo lamang po. Yan po ay nakasulat na sa ating sa kasulatan sa Biblia. Kaya doon po sa mga nag-aalala, normal lamang po yan. Pero wag po tayong matatakot, wag magpanik. Yun nga po ang sabi ng ating, at nariyan po ang ating gobyerno, ang ating Pangulo ng Pilipinas, ang ating embahada, si Ambassador, mga staff. Sila po ay on the spot. Ating pong tawagan, sila po ay andyan talaga. Kasi po, huwag po natin isisilagi sa gobyerno. Huwag po tayong hindi po yan mga yan, alam po nila ang kanilang ginagawa. Bilang po gusto ko iparating sa kapwa ko OFW, caregivers, na meron diyang nagmamagaling, meron diyang nagmamaalam, meron diyang magpapa-interview kaagad, mali naman ang info. Ay gano'n kasakit sa isang ang ambassador po natin sa totoo lamang yan ay alerto yan. Pag may nangyari sa kapwa Pilipino, mga staff ng embassy, yan po talaga nag-aalala. Kaya ako nga po, Philcom leaders lamang dito sa Beersheba Area 3. Ako po alalang-alala, may mga tumatawag, umiiyak, nanginginig. Ang sabi ko sa kanya, magdasal ka, manahimik ka, isama mo yung alaga mo. Magtiwala tayo sa Diyos, hindi tayo pababayaan dahil ito ay Amen, amen. Ngayon, amen. Amen. Madali tayo marinig ng Diyos sa ating mga panalangin dahil lang tayo ay nasa bansang Israel. Dito pinanganak ang Diyos. Kung naririnig ng Amerika, ng Pilipinas, o yung panay, mas lalo tayo dito. Kaya sabi ko po sa ating kapwa, magtiwala tayo sa Diyos, sa ating embahada, at saka ang ating Pangulo ng Pilipinas ay laging nakahanda. Hindi agad, sa ganito po, hindi ka agad-agad makakapag-desisyon kahit po sino. Ang bansang Israel nga, bago makapag-desisyon, nakahanda sila. Ilan ang namatay? Tingnan po, it's a surprise. Kaya nakakalungkot po kung tayo may mga kababayang nadamay, talaga po nakakalungkot na as of now, missing, pero magtiwala po tayo sa Diyos. At ako po, talaga ako'y nagtitiwala sa ating gobyerno. Simulat sa poll, nang ako'y dumating ng Israel, kahit ako'y nasa Pilipinas, dahil wala pong sisiyan sa ganitong crisis. Ito po'y crisis, ito ay hindi po ibibigay ng Diyos. Nga po ang sabi ni Sir Mandap, ni Anthony, lahat ay may katapusan. Hindi ito, sa tagal ko na po, ang dami ko na pong gera dining na ako po'y lumalabas pa. Ang problema nga lang, pagka malapit, di ako'y natakbo sa bomb shelter. Kaya po dun po sa mga bago, sa mga katulad kong luma na may karanasan, tayo po'y magtulungan na maayos at wag po nating laging sisisihin or bibigyan ng masamang interpretasyon ang mga ginagawa kung sakali ang ating embahada ay mabagal or mabilis or whatever. Wag po nating gaganunin, wag po nating bibigyan ng negative feedback ang ating embahada. Lalo na po ang ating po mga, dahil kapwa po Pilipino, magtulungan po tayo. Yun na lamang po at marami pong salamat. Salamat po. Thank you po. Opo. Amen, Carlos. May mga nakataas pagkamay, Vice. Siguro, last na po, Ma'am Dred, and then we will end up po the meeting. Miss Dred. Hello po, good evening. Sa ngayon po, parang hindi ko po alam kung anong sasabihin ko sa sobrang kaba po kasi nasa south po kami, sa Kibbutz Dorot. Malapit po kami sa Sderot. Nandito, alam nyo naman po na nandito ang mga terrorist. Ako po ay namatayan ng amo noong September 27. Nandito po ako ngayon sa kaibigan ko, nakikituloy muna pansamantala. Tapos yung akin pong mga amo ay umalis na po dito sa Dorot, nag-evacuate na po sila. Kung sakasakali po ba na kailangan namin ng rescue, is marirescue niyo po ba kami?
Yung iba pong mga Pilipina ay nagsialisa na po dito. Pero wala po kaming tulog mula kahapon po dahil sa sobrang kaba po namin, hindi po namin alam kung may kakatok po sa pintuan namin. Okay. Salamat po sa pagsasalaysay ng inyong kalagayan. Mahirap po ang inyong sitwasyon at naunawaan namin kung bakit kayo ay nangangamba. Mangyari po lamang na sulat ninyo yung aming ATN hotline, yung aming emergency numbers para kung sakaling lumala pa ang sitwasyon ninyo, madali kaming makapag-ugnayan sa inyo. Ngayon, yung pagdating po kayo po ba sa ngayon nangangailangan ng paglilikas or rescue? Hindi ko po kasi alam, hindi ko po masabi kasi bawal po kasi kaming lumabas eh. Sa buong hapon po, nakalak po kami lahat, nakasara po lahat talaga dahil alam nyo naman po nandito po ang mga terorist na kapalibot po sa amin. Kami lang po dito sa Kibbutz Dorot hindi nila awak. Maswerte po kami dahil hindi po kami awak ng terrorist. Kaya nga lang po hindi kami maaring lumabas. Nakalak po kami sa buong maghapon at magdamag po talaga. Pero may nakikibalita po kayo. Nakikibalita kayo, nalalaman ninyo yung mga security updates sa babasa ba ninyo? Yun po ang suggestion ko. Kasi namin maintindihan din sa telebisya dahil po i-break din po eh. Sa sa internet, marami po tayong updates na pwedeng, lalo na yung mga government sources. So yun po ang ating subaybayan. Pero kung kinakailangan, tumawag po kayo sa embahada. Ngayon, kung sakaling kakailanganin na kayo ay ilikas or iligtas dyan sa inyong kinalalagyan, nakabatay po ang aming kakayahan na gawin yon. Depende sa security situation at saka sa mga tagubilin ng IDF. So, ipaalam po namin, ipagtatanong namin sa mga kinauukulan through our defense attaché kung ano ang exact security situation dyan at para malaman namin kung if it is safe for us to visit you, we will do that. If not, then we will coordinate with the authorities kung anong nararapat gawin dyan sa inyong location. But patuloy po sana ang inyong pakikipag-ugnayan sa embahada at saka makikibalita po kayo. Yun po ang numero unong ating resource ngayon, yung kaalaman. Yun po ang napakahalaga. So let's keep ourselves informed para hindi tayo nagpapanik excessively, hindi tayo nangangamba. Ang pinakamahalagang instrumento po natin ay kaalaman. Sa totoo po, nagpapanik kami at nanginginig lagi po ang tuhod namin sa bawat Sir Anthony, ma'am, pwede pong kayo po Isderot, ako yung Beersheba. Pwede, kung kayo makakalabas, makakabiyahe dito kayo sa aking bahay. Bawal po, napakahigpit po. Hindi po kami bawal. Kung i-offer ko yung aking flat sa inyo, para kayo, kung kayo makakalabas, para po, kung kayo natatakot sa Isderot, Beersheba po ako, pwede ko pong i-offer yung aking, ilan po kayo dyan? Ilan po kayo dyan? Kung bawal po, ilan po kayo dyan? Ilan po kayo dyan? Marami naman po ditong Pilipina, pero ang iba pong Pilipina ay nag-evacuate na po sila kasama ng kanilang Kaya nga po, ma'am, ganito po, on the spot po ang tulong ko sa inyo. Kasama po, tayo pong lahat ay magtulungan. Marami po tumatawag po sa akin, ang sabi ko nga, kung gusto nyo, dito kayo sa aking flat. Ngayon kung kayo makakalabas at kayo may pagkakataong lumabas, magbiyahe, alam nyo naman ang pa-Beersheba, pipick upin ko kayo sa Takanamer kasi at isasama ko kayo sa aking flat at siyempre, tayo mga Pilipino, ay ako naman may flat na hindi maganda, pero maayos, may tubig, may pagkain, safe, may mamad. Hindi po kung gusto ninyo, i-offer ko yung tulong bilang tayo ay mga OFW dito at tulong-tulong po tayo dahil marami na po tayong naisagawang ganyang sitwasyon. Ang iba po ay pumipirmi sa bahay, sa aking flat, ang iba naman po ay 2 days na alis na kasi nga po priority ang kanilang alaga pero sa sitwasyon po nyo ngayon kung kayo po hindi makakalabas ano pong ating gagawin di kayo nga po ay talagang kakabahan pero nga po ang tanong ko lang po yun nga po
kung kami ba marerisko kung sakaling talagang napaka-emergency. Miss Dred, sino po ang nagsabi na hindi kayo pwedeng lumabas? Sino kausap ninyo? Dito po sa Kibbutz Durot namin, bawal po kami lumabas. Pinapalak po lahat ng bahay. Actually po, ako ay nakikinig muna pansamantala sa aking kaibigan dahil namatayan po ako ng amo. Oo. Pero sa ngayon ba may naririnig kay kaguluhan dyan? May mga nangyayari ba sa labas? Sa ngayon po, okay naman. Kaya lang po napakalapit namin sa Sderot, ang mga turista po ay nandito. Yun po ang aming kinakatakot. Ang balita namin ngayong hapon, sinasabi nga ni Vice Terry kanina ay na-reclaim na ng Israeli forces yung mga areas diyan na sinakop ng ng mga Hamas. Pero we will validate that, and as soon as it is safe, sisikapin naming mapasyalan kayo diyan. Ibigay po ninyo ang inyong exact address. Pag-aaralan namin ang exact security situation dyan para mapagplanuhan namin kung paano kayo namin matutulungan. Okay po, maraming salamat po. Pakibigay na lang po sa aming, pakisulat dito sa chat, or maybe one of us, Terry, can write it down, yung exact location nila. Exact address nyo po. Give it to us privately. Okay po, salamat po. Okay po. Okay na po. Okay po, thank you po. So before po tayo umalis, let me reiterate lang po kung hindi pa po kayo nag-stock up nung grocery, I think it's although ang message po sa amin, hindi naman po kailangan magpanic. It's part of a standard procedure po sa Israel to, advise your citizens to stock up just in case magka-power outage or pag matagalang sarado yung sarado yung mga groceries. So if you can, and then tomorrow, please do so, and then stock up on necessary supplies. Make sure na well-stocked yung inyong mamad. Okay? And then be very watchful, be very may ingat po tayo, and then please always report information na verifiable so that maano po natin, if magamit natin at ma-share naman po. Thank you very much po at good evening at thank you for joining us. Napakahabang we will try to do it regularly as needed, especially if kailangan talaga ng mga face-to-face na meetings like this. So Sir Tere, suggestion lang, Sir Tere. Yes po. Kasi parang may missing link kasi sa song natin. Pwede mo isama natin yung OWA at saka oo. Yun po ang gusto ko nakalimutan ko pong sabihin. Hindi po masasagot natin yung mga katanungan kasi Opo. It's a proof din po na yung kung ano yung trabaho, paano nagtatrabaho yung embassy. Kahapon po at hanggang ngayon this day, yung ating pong OWA DMW team ay umiikot diyan po sa area ng Beersheba, diyan po sa likod, malapit lang po diyan sa conflict area to personally see for themselves kung ano yung status. Kung may makita silang kababayan, makita silang mga evacuees, the same time puntahan yung mga na-evacuate na dun sa hotels, sa Dead Sea. So isa po nila yan para kumustahin, alamin ang kanilang kalagayan at dinadalhan ng mga basic na pangangailangan nila. So pinasalamatan ko nga sila, Vice Terry, ngayong gabi dahil sabi ko they did a fantastic job. Binisita nila bawat isang Pilipino na inilikas doon sa mga hotel at saka lahat ng mga nadala sa ospital ay inaalalayan natin. So just to let you know that we are doing everything we can to and then after you. Yeah. Not all embassies po ata ay may personnel on the ground. Kaya we are proud to have personnel on the ground personally confirming the information from on-site, and at the same time we can see na kung ano what's the lay of the land there, kung kamusta na, and if we ever mount a mission dun sa area to assist Filipinos, alam na po namin since we had an advanced team na laban po tsaka sila. Alright po. Yes, wrap it up po. Sige, thank you very much po sa lahat. Maraming salamat po sa inyo. Oo. Salamat po. See you next time. See you next time. Bye-bye. Bye.
Recording stopped.